So ngayon ang klaro, yung mas nakakahawa no na variant nitong Mpox wala pa sa Pilipinas. That's one. Correct, Manong Ted. Okay. Ang nakalapit lang po yan sa atin, a few months Okay. ago, umabot siya ng Thailand. Pero awan ng Diyos, contain ng ating mga kapatid na Thai. Okay. Pangalawa po, walang lockdown scenario. Wala po, Manong Ted. Yan po ang maganda hong natanong niyo sa amin at uulit-ulitin po namin. Wala pong lockdown dahil walang siyensya pag lockdown ng gagamitin sa Mpox. Ang lockdown po ay ginagamit sa mga sakit na airborne tulad ng COVID-19 at sa mga sakit na hindi nakikita tulad ng COVID-19. Ang Mpox po, makikita yung mga butig sa balat. Walang butig, walang Mpox. Okay. Kapag ang lockdown po nangyari, magdidikit-dikitan yung mga tao sa bahay na ayaw natin mangyari dahil ang mode of transmission ay balat sa balat. Okay, so klaro po iyan wala po mangyayaring lockdown kasi ito po ay hindi na isasalin o nakakahawa sa pamamagitan po ng hangin. Ito po ay direkta mismo, balat sa balat o kaya po ay pakikipagtalik at pakikipaghalikan siguro. Yes, tama yun, Manong Ted. Sige. Tama yun. Any intimate contact. Okay, sige po. Ngayon, sir, ito pong sitwasyon natin, paano po ang touring dito? How do you address this problem now? You take it, paano po? Kasi baka meron pong mga iba na hindi pa po siguro lumalantad for whatever reason. Paano po? Meron bang mga contact tracing din po ba ito? Yes, Manong Ted. Standard po ang contact tracing sa lahat ng infectious diseases. So tinatanong po yan, kasama yan dun sa tinatawag na case investigation form. Sinong mga nakasalamuha, may biyahe ba, meron bang activities or anything, yan po ay ating nililista. And ang challenge nga po sa Mpox, as I mentioned earlier, medyo sensitive kasi yung mga tanong. Depende ho yan dun sa skill ng ating mga interviewers. So, ang ginagawa namin ngayon po, ang nakikipag-usap ay mga trained counselor para hindi, kasi syempre pag bigla ang tanong, medyo sabihin, nakipagtali ka ba? Hindi ganoon ang tanungan pagdating sa Mpox. Kailangan may confidential area, tapos maganda yung pagkatanong. And ito rin po yung assurance namin na huwag po mahihiya. Kung meron po tayong mga kababayan na may mga butlig or mga iniinda na tinitingin niyo po ay akala niyo Mpox, hindi po kayo dapat matakot. Hindi po kayo mamamatay. Hindi po kayo magkakaroon ng problema. Kayo po sana'y sumangguni at aalagaan namin kayo. Okay, sige po. Mortality po nito, ano po ang inyong paliwanag dito at ano po ang cure kung meron man dito po sa variant na meron tayo? Yes. Ang mortality ng clade 2 na meron natin is mga 1 to 3%. Yun po yung range niya. Usually less than 1%. I have to correct myself dahil I'm sure baka nakikinig po ang ibang mga reporters. Over the weekend, nasabi ko 10% si clade 2 tapos 40 to 50% si clade 1. I correct myself, so we correct ourselves sa DOH, mas mababa pa pala. Less than 1% to 3%. Tapos yun pong clade 1, yun yung umaabot ng 10%. Okay. Ano ang cure po dito? Ang Mpox po, kusang gumagaling siya. Nasa mga 2 to 3 weeks, sometimes 4 weeks po, yung ating period na kailangan lang pong mag-stay at home, mag-isolate po muna sa kwarto. Makatiho siya, minsan masakit. Meron naman pong gamot, antihistamine, para sa pangangati at may paracetamol or other anti-pain medications na binibigay. Pero kusa po siyang gumagaling. Ngayon, meron po tayong antiviral. Ang pangalan po niya ay Tecovirimat. Hindi naman po siya nabibili sa butika, kaya sinabi ko na rin. Tecovirimat, nakastock na po yan sa ating ospital, kung di ako nagkakamali sa RITM at iba pang mga DOH hospitals. Pero hindi ho namin siya binibigay. Bakit po, Manong Ted, DJ Cha? Dahil naka-reserve siya dun sa mga cases na alam namin na severe yung magiging presentation. In other words, wag naman sana mangyari, pero kung may dumating na clade 1B, doon natin i-deploy yung mga antivirals. Kasi yung iba po, kusang gumagaling talaga.